Sa kanila ng lahat nananatili ng masaya. Hindi sa'yo pa, kung ito'y kumpleto na. Kahit sino pa man, ang kwento mo'y mahalaga. Hatid namin lagi sa'yo saan mang dako pa ba. Pagkasa Good evening. Ano nangyari? Patakboy mo lang. Sige po. Patakboy mo lang. Technical difficulties mo. Okay, pause mo muna. Iyan mo muna. Ulitin? Di na, Hindi na, may Good evening. Good evening. Welcome. This is your show. This is your life. AGT, Anything Goes Topics, Season 6. Episode 56. And today is July 16, 2024. And it's a Bible Tuesday na. Happy 4th year anniversary Sa AGT. May kantaan niyo, mamay? Oh, ganun ba yun? Senyor, ayan. Ano man sabihin ko, yung 4th year, ganito po yan eh. Actually, wala kaming kabalak-balak mag-show. Araw-araw po, meron kaming live during the pandemic. Kasi po, may kakilala po tayo, 2 tao, nag-suicide because of pandemic. Totoo po itong istorya to. So, might as well, nagla-live kami araw-araw. Ako, personally. Tapos naisip natin, para hindi nakakasawa naman yung question and answer, minsan wala naman silang tanong, nagkuha tayo ng format ng show. It is Tuesday at saka Friday. Kasi hindi naman sila makakapunta ng Wednesday ng time na yun, saka Saturday. Kaya Tuesday ng gabi, pinili natin para makasama na nila tayo. Friday ng gabi, para makasama na nila tayo. So, ayun. Hindi po namin alam, kaya anything goes nga eh. Kwentuhan pa rin, yun. Tapos, dumating yung nakakasawa, kantahan naman tayo. Actually, sama pa ng boses natin noong araw na hanggang ngayon, masama pa rin. Hindi. Nag-improve. 4 years ba naman tayo nagkahangawa. So, ayun. Naging parang habit na, no? Nahanap-hanap na tayo ng 12 viewers natin. We told na. Thank you. Pang 12 si Atty. 11 nung last time. Actually, madami sumubaybay. Kasi nga, meron tayo nakita ng ikipag-away yung not giving the credit to God. Mga gusto sumigat. Na nagkataong inaanak ni Nathan. So, ayun po, 4 years na po, happy anniversary. Kaya wala po masyado kasi wala naman po kami sponsor. Hindi pa naman po monetize kasi nga, 12 viewers mo. Actually, hundreds naman yan. Nangyayari lang pag yung mga replay. Kaya thank you po. For your support. Nandito po kami hanggang may nanonood. Lalo na tatapusin natin yung Bible. Happy anniversary! Happy anniversary! Thank you, sir. Tayo yung dalawa yung nagsimula. Si Tata Bert, guest lang yan. Pero ano na, si Tata Bert. Best guess. Ano na si Tata Bert? Tatanggalin na natin. Wait na natin. So, yun po yung pinaka-history po. No? It's not even talagang balak. No? Sabi namin, pag natapos na yung pandemic, we'll go back to sa mga buhay natin. But hindi, nasarapan tayo eh. No? Saka marami naghahanap kasi. Kaya maganda yung mga ano natin nung araw, ha? Yung set-up. Nami-miss ko yun, ha? Yung tanghali ba, nagsiset-up na sila. Ngayon, wala na, sabat na eh. 4 years na. Nakawala raw budget eh. Walang budget. Ay, thank you sa pasalubong, ha? Ang ating, bakasyonista. May bakasyon somewhere over there. Ayan, ako kaya happy anniversary. Thank you po sa sumusubaybay. Ngayon palang manunood. Thank you po. Manunood rin replay kasi iba abroad, iba yung oras. So, thank you. Lalo na yung mga talagang forever na nanonood. Ayan. Saka thank you, Senyor. Actually, hindi naman, kahit si Senyor narinig yung kami, pero siya din naman talaga nakaisip ng AGT. Para bukod sa magbigay saya, magbigay, yung informasyon ba, Biblia pa lang, di ba?
malaman na. Ako kasi, regarding credit, sa dami na nang pwedeng i-credit sa amin. Okay na ako noon. Okay na ako noon. Sabi ko na, parang, ako kasi, parang naglalaro lang ako eh. In helping people, parang naglalaro lang tayo. Ang hirap po tumulong sa mga tao. 10 beses mo tulungan, 1 beses ka lang. Hindi nga nagkamali eh. Halimbawa, hindi mo napuntahan. It is because bawal na. Actually, kumbaga time na talaga. So, yun. Anyway, condolence po sa Barros family. Yung taga, nag-celebrate. Ayan. Medyo hindi po tayo palapunta sa mga patay, tsaka sa ano. It is because po ang focus po natin ay healing, yung mga buhay pa lang po. After po sakali po hindi po palarin, or after matagal na panahon na nabuhay at eventually darating naman po yung katapusan, hanggang doon na lang po. We'll go on na pagtulong sa mga buhay pa rin. Okay? Sana po maunawaan niyo po ako. Kasi minsan yan yung tanong eh. Ibig ng kandidato ko, ba't di ako nagpupunta sa mga patay? Kasi po nakakabawas po ng lakas. Doon po ito to. Mababawasan po yung lakas ko. So ano po ba importante? Yung magbigay po ako ng pakikiramay, pero manghihina ako sa mga patay, o ipunin ko na lang po yung lakas na gagamitin ko para sa mga magpapagamot na buhay. Mas importante. So yun po yun. Mahirap po paliwanag po detalye, pero yun po yung totoo. Mahirap yung gila, galing ako sa isang manggagamot din, Chinese. Kamusta naman? Wala, hindi ko masabi hindi siya magaling, kasi magaling talaga yun, kilala yun, no? Anong nangyari, ginag-close niya ako, sabi niya, wala naman sakit to, doon pinakita ko yung BP ko ng 228, over 140, sabi niya, galit ka ba nito? Ayaw niya maniwala niya, wala sabi niya, normal. Sabi niya, tinignan niya ako, sabi niya, wala ka naman sakit. Sabi ko, miskin niya ako, sabi sa ECG. Sabi niya, wala simula, tinignan niya yung mata ko. Malaki lang daw tiyan ko. Because sa malamig na tubig na ininom ko, may bara daw yung sipon, no? Problema. So, sige. Alam mo naman si Dr. Ayoli ko eh. So, nag-prescribe na naman ng ewan. Sige, bahala ka. Siya rin yung nagdala sa akin doon. Kasi talagang gusto niya, bypass na ako, ano. Ngayon, hindi na silang mag-i-insist dahil wala naman talagang diferensya. Actually, meron. Napipil ko yan eh. Pero ang nakikita ko, talagang for somebody like me, bahala na yung Diyos. Yun talaga yun. So, he will be the soul manggagamot ko. Kailangan ko maniwala. Yun lang yung aking paniniwala at belief. Kaya na siyempre may mga kaibigan ako nagmamahal na nagpapanik. Sila yung nagpapanik mo eh. So, ayun. Ano nga kita tatapin? Kalma itong kapito. 200 plus. Kaya nga. Sa ngayon po, sa kipunan dibdib ko, tandang tapos sinigop yung dugo. Ayun na. Bawal lang i-video eh. Bawal. No photograph. Chinese na Chinese. Alam nyo, salamat to. Hindi ko na babanggitin ko ng pangalan. Pero Chinese mo. Chinese. So, thank you po sa lahat na patuloy na nagdadasal. Oo, salamat po. I'm sick pa rin. Pero getting better. Sana. Para na si Diyos. Hindi naman ako takot eh. Okay? Umabot ko hanggang sana abot. Okay? Ano yung mga news mo, Tata Bert? Matutuwa ngayon yung mga may-ari ng sasakyan dahil magkakaroon ng bawas ang presyo. Nagkaroon na. Rollback? O nga pala, ngayong araw na ito, nagkaroon ng rollback naman. Balik ka na naman sa balita. Kaninang alas 12 ng umaga. Sa gasoline, 60 centavos. Sa diesel, 95 centavos. At sa kerosene, 1 peso and 15 centavos. Ang problema naman ito, nagkaroon naman ng pagdagdag sa presyo ng kuryente natin. 2 pesos mahigit per kilowatt hour. Ang itataas. At sinabi na rin pala ng DepEd, no, ang school year, no, will start on July 29 up to April 15, 2025.
inclusive ng lahat ng mga ano na doon kasama na. Oo. So, ang bakasyon ni June, Ang ganun na. Hindi, on the 2025, ano na, hanggang June na. April. April. Tapos, June na nila yung ano. Tapos, balik na ulit sa March. Yung okay. bakasyon. March, April. Oh, So, 2026. So, binalik nila. Yung kaka-eksperimento nila, yan yung sinasabi ko eh. Ano man tayo magawa? So, ano pa? Nagkaroon para ng ano, mahina lang naman ano ba tawag dito? Yung magnitude ng earthquake sa Isabela, eastern part ng Isabela, yung Makunakon. Actually, yung Makunakon na yan, every time na may darating na bagyo, northward at papasok ng Isabela, yan ang unang-unang bayan na tinatamaan ng bagyo. Makunakon, Dibilacan, at Palanan. Nasa eastern part yan. Isabela. Anong magnitude? 4.8 na naman. Sana nga. Mabuti pa ganun kahina. Sana nga malakas. Wala naman. Ang pinagsasabi niya. Tapos kung nakita ko sa Facebook, marami pong nagsasabi maganda sa magnitude 8 na earthquake. Ay, tama naman po yun na earthquake. Pero ang tanong, anong klaseng paghahanda ba ang ating gagawin? No? Yung back, cover, and hold. Ako po, personally, I'm telling you, mali po yun. Why? Kasi hindi niyo po makikita po yung babagsak sa inyo. Next, saan po kayo unang tatamaan pag binagsakan kayo? Sa spinal column nyo. Spinal cords. Which is an injury po will be so damaging. Samantalang, if you, no, yung fetus position, no, parang nag-duckray kayo, pero una side, pa-side. Kasi pag pa-side po, unang-una, makikita mo yung babagsak sa'yo. Pangalawa, ang tatamaan po sa inyo, yung gilid lang ng katawan ninyo, which is, makakailag ka. At the same time, kung talagang hindi na makakailag, hindi damaging. Hindi ko po maintindihan sa mga eksperto, bakit hindi nila maiisip yung parte ng katawan ng tao. Yung katawan ng tao, damaging pag tinamaan sa spinal cord. Paulit-ulit ko po sinasabi yan. Ang tagal-tagal lang. Di ko kailangan ng credit. Sa inyo na ang credit. Pag maisip nyo man lang sana. Pero tandaan nyo po, ako po ang unang-unang nagsasabing worldwide, mali po ang duck, cover, and hold position. Dapat po, sideway. Kasi ito tatamaan sa iyo, tsaka binti mo eh. Buhay ka niyan. May mga spider nung tinamaan ako. Una-una, hindi mo alam yung babagsak sa'yo. Samantalang pag nakaganyan ka, makikita mo, may ilagan mo eh. Tama? Yun lang akin. Kabubo eh. Tingnan mo ano, simpleng bagay. Ayaw gamitin ang sentido kumon. Sa magnitude 8, huwag po kayo mag-alala. Wala naman po makakaligtas doon. Suswertihan na lang. Well, sa world of sports, no? Saan ba ito? May Philippine teams pala na nanalo against Ukraine sa Jones Cup. Kahapon lang daw yan eh. Nangyari. Naka 3 straight wins na mga Pilipino, pinangungunahan ni Chris Maculo. Hindi ko makilala yan, dahil daw nanonood masyado sa basketball. Pero siya ang highest pointer lagi sa Philippines. Baka yung 17 yan. 17. Mga 17 years old. Hindi. Ano eh, naglaro din daw dati sa isang So, hindi ito yung gilas. hindi. Jones Cup. Sa Ibang ano yan, ibang sa Taiwan ginawa. Ibang ano yan, ibang league. Okay. Jones Cup nga. Jones Cup. And then sa world ng billiard, nakakukala ko retired na itong si Antonio Lining eh. Parang si Nakakaano ni... Sino tatabi? Tapos magkakalinya sila ng edad yan eh. Ni Efrem Bata, si Pangika dati noon, si Antonio Lining. Eh ngayon eh, nag-champion na naman siya ng isang sa Sakai Grand Prix sa Aichi, Japan. Nag-champion na naman. So Pilipino naman.
more than 6 na ang edad yan eh. Eh, kung kapag Contemporaries nila yan eh. Friend bata. Binabati ko rin po yung mga gumraduate na sa gatas at saka sa diaper. So, congratulations po sa inyo. Malaking tipid na po mangyayari sa inyo. Siyempre yung mga nagagatas, mahal yan eh. So, kakain na sila ng adult food. So, pwede na yan. Yung diaper, naturuan nyo na ng ano. So, yun ang problema eh, di ba? Pag mabagal ka magturo ng yung pagtutoilet sa bata, gastos yan. Saka may mga infection. Yes po. Okay. Medyo nagtatakpulan na, lalo na sa parking Mindanao and Visayas. Yes. Maraming lugar ngayon ang binabaha doon. Maraming kakaroon din ng landslide. Kaya sana po ingat-ingat lang po tayo. No? Tingnan po natin yung lugar natin. At kung napupunan natin na medyo nagkakaroon na hindi magandang mangyayari na, better na mag-evacuate po muna tayo. Marami na kasing nakakabunan na kakaawa. Pag nakikita mo sa mga balita sa news. And good luck po pala sa ating mga kababayan na lalaban sa Olympics po. Dami rin po palang linya, no? May fencing din tayo, may judo, boxing, syempre, ano po yan, trademark din ng mga Pinoy. So, good luck po. Dami-dami na po. At marami nagsasabi na mas malaki raw ang chance natin na magka-gold ulit sa mga pinadala natin ng athletes. I think kasi Tata Bert ngayon, mas focus sila sa pagsuporta talaga. Nakita naman natin yan sa balita na namigay sila ng allowance and yung training nila talagang nag-invest sila. So thank you naman po sa government no, na i-focus din ang ating mga athletes. Maagap pinadala kagad sa France yung ating mga athletes para nakapag-prepare na nagkaroon ng acclimatized. Yes. So, looking forward. Yes. Laban, Pilipinas. Ayan. Okay. Ano pa po bang mga balita? At isa pang hindi magandang balitang matatawag natin, no? Nabalita na merong 200 na Chinese na nakakuha ng birth certificate sa Davao del Sur. Eh ngayon nagkaroon ng investigasyon, hindi lang pala 200. It's 1,200. So, lumalabas po hindi fake yung birth certificate nila. Kasi, pag sinabi mong fake, hindi po galing sa gobyerno. So, pag sinabi mong tunay, yung galing sa gobyerno, tunay yun. So, hindi fake birth certificate. Kundi yung pinit na information, yung data, yun yung misleading. Yun yun. Pero definitely, it is not a fake document. Tama? Pag sinigin po yan, ha, pag nagkaso kayo, ha, baka sasabihin nyo, fake ang document. Totoo po yung dokumento dahil po, gobyerno po ang nagbigay ng birth certificate. O, yung magagaling na abogado, mamimiss nyo yan. Pero it can be questioned. Oo, pero yun nga yung una mong gagawin. Paka-cancel mo muna yung dokumentong legal. Legal kasi yung dokumento eh. Tama? O mamimiss nyo na naman yan. Diyan ako mahihirapan yan eh. Dahil ano yan eh. Huwag ka mag-alala, makakapilin. Hindi ka makakapilin. So, tandaan ninyo, hindi ang fake document. It is a legal and binding document. So, pag kinuntest nyo yan, talo kayo dyan. Kasi, it is a legal and binding document given by the Philippine government. In the assumption na tunay yung mga information. So, ano gagawin nyo? So, patunayan nyo muna na misleading lahat yung information para makancel yung binding. Kasi only yung cancellation of the binding document para mapawalang visa yung dokumentong yun. Ginamit nila yung late registration sa... Dami namang ganyan. Oo naman, no. Hindi tuloy ako nakapagparehistro. Hindi naman tayo magpaparehistro. Balikan natin. Kung bibigyan ka ng pangalan, anong gusto mong pangalan? No birth certificate.
Bertong Bulag, Bianong Bulag, ano gusto mo? Bianong ano? So, dapat sa inyo, mapatunayan nila false yung information. Yun yun. Ah, Kasi, makes sense. yung hawak ng birth certificate is no different sa birth certificate na hawak na sinasabi nila. Opo. Paano sasabihin fake yun? Oo nga. Meets the point pa rin na talaga. Ayun nga, sa filing nga, dapat mauuna muna cancellation. Oh, yung mga magagaling na abogado dyan, baka naman ha. Dami ng pinipit ko sa inyo. Sino baka? Baka naman. Baka naman gusto nyo ako bigyan ng ano dyan. Credit. Kaya, yun mo makikita, matitigas ang ulo, bahala sila. Yes, ay. Iba ko lang. Ano ba ang news? Naubos na yung ginanap ko. Yung mamamatay? Hindi ka na mamatay. Sino? Hindi, doon nga sa mga disaster na nangyari sa Mindanao. Ay, yung nangyari ito. Kakaawang sitwasyon nila doon. Anong punta tayo doon? Well, dati nga hanggang paiwalan doon, lampas lang na raw ngayon ng bahay. Swimming nga, nakikita ko lang. Cebu, nagkalansa. Yun nga. Sisaya sa Mindanao. O, ano ba? Sinong greet mo yung mga Sige po. viewers natin? Ating, wow, 21. Oh, di ba? Hindi lang 12. Miss Linda, Sandra, hello, Ate Connie, Sir Joseph, Mr. June Gutierrez, Mamita, good evening po, Tita Helen, Miss Adele Almahar, Kuya Mike Lanera, parang kapatid ko yan. Yes. Jane Fernando, parang nandito lang siya. Ito na kay Mike. Pag mag-era China at Philippines, saka Oo kakampay. nga. Sige, tanong rin. Comment down. Antayin natin sagot. Yes. JJ, hello. Ate Ellen, Ate Early, Arce, Ate Nara, kamusta na po? Ate Vicky, Punsalan. Ayan. Sir Bido, Arnaldo Bido. Hello po. Si Kabilo. Si Kabito. Si Kabito. Hello po. Kamusta? Hello. Hindi ko alam. Alam eh. Pwede mo pa rin siya tawagin Kabito. Dahil Bito naman po yung niya. Miss Chona Acuña, Miss Denden Ramos. Malayo-layo ito si Miss Denden. Kuya Arthur Caberoy, Len Omania. Juno Goylo. Kamusta po? And then, Mr. Peter Andelis at Ate Brenda, kamusta ka na? Kamusta na? Kumusta na ang paglilinis mo ng kwarto? Wow. Ikanta dyan, Ate Brenda, said ko si mamaya. And Kuya August Santos, AC Romero. Oh, thank you po, ang daming viewers. Wow, good evening, good evening. Ayan. Sa mga nagtatanong po, huwag po kayo mag-alala. Malapit na pong mabuksan ng bagong mukha. No, wala. Wala. Parang mayroon na tayong face reveal. Minsan yun. Face reveal. Getting well naman po tayo. Patuloy lang din pumunta sa Miss Eliana Kikin. Kamusta po sa inyo? Sa mga kakapasok lang po, 4 years na po ang EJT. Happy 4 years. Happy 4 years. Ang bilis din. Sa mga tumatanong po kung tatakbo po tayo, hindi po. Lakad-lakad na lang tayo. Dahil, nakadisa nyo rin, exercise, diba? Yeah, huwag kayo mag-alala. Magkaan na ang labanan nyo. Ayan po. Thank you, daming viewers. Ayan, ano pa po ba? Assassination, ano pa po? Nangyari kay President Trump nga pala, no? Hindi ko kaya PR stunt yun. Pwede rin. Hindi natin alam. Dumaplis eh. Ayaw ko magsalita. Isip Mga lang. 20 to 30% vote yun. Diba?
Swing boat. Up, up, up. Oh, wow. Ayan. Sabi, JJ, jogging na lang po. Jay, kumusta ka na? Sino si Jay? Si Si Jay, Jay. opo. Ano piliin mo ni Jay? Basta, yun na yun. Basta Jay. Jay, nakita ka daw ni Mama kanina. Lumabas ka daw ng bahay. Sabi ko, may bitbit. Saan bahay yun? Tsaka, baka may dala ka. Baka naman pinaano lang. Pinabitbit. Joke lang, Jay. Wow, sabi ni Jay, I'm fine, thank you. May English ka na ngayon. So, English speaking na. How are you, Jay? The last time I saw you, Tagalog speaking ka pa. So, you're different now, ha? Improvement, ha? Nag-birthday kahapon yung kasama niyang si Roy. Kahapon Yes, belated. Oh, si Ray Ray. Best friend. Yes. Ayan. Comment ni Ate Ellen Law. Yung 25 age difference nila Maris Racal at Trico Blanco. Lagi kong nakita. Ang age difference pong labanan natin. Huwag na pag-usapan. Huwag na pong mag-usapan. Bakit Ate Ellen? Mga cheeses to dala ni Ate Ellen. May tinatago din si Oo Ellen. nga, Ate Ellen. Meron ka ba ka-age difference? Hindi na pag-usapan. Nakakasalit kayo ng dami. Wala na po. Sige na nga. Okay na po. Ayan. Heredina Riazo. Good evening po sa inyo. Heredina. Yung mga panahon niyo po, tatabert mo talagang mahahaba yung pangalan. Tsaka Heredina, Rosario. Hermenegilda. Hermenegildo. Apundo. Oo, sige, pasok na. Teocracia. Uy, grabe. Ngayon naman, paritsiyan. O, pero sa ano naman. Pero tatlo pangalan. Michael John, Kenneth. Tatlo pangalan. Paano po kaya yun? Pag bata ka, susulat mo yung pangalan. Michael. Hindi ka pa tapos yung klase. Si Senyor, ay, one name nga lang si Senyor, no? Wala Lahat nga kayo ako one nickname name. eh. Anthony lang po. Hindi ako nag-nickname. Na ano ka lang po, nabansagan ka lang ng Senyor. Ano na. Ay, dahil po sa kasabay niyo ng Senyor David. Senyor. Next year, Senyor na rin si Senyor. No? Senior na. Senior na siya. Senior Square. Mga invento ni Tata. Tawa naman tayo. Ayun naman. Tawa naman tayo sa bad news ba na dala ni Tata Bert. Itawa natin yung mga jokes para balance. Diba? Yan si Tata Bert. Tata Bert, ako, kailangan mo na magbasa ng Biblia. Dahil dyan. Dahil diyan pinarurusakan. Basa ka ng 4 na chapter. Isa ka. Nunod lang ka doon. Ayan na po. Magbabasa na po tayo. Mula po pa rin po sa Aklat ni Job. Ayan. Chapter 27. Ipaniliwanag ni Job ang bahagi ng masama. Muling tumugon si Job. Isinusumpa ko sa Diyos na sa akin nagkait ng katarungan sa makapangyarihang Diyos na nagdulot sa akin ng kapaitan habang mayroon akong hininga na Diyos ang nagbibigay. Ang labi ko'y walang bibig kasing kasinungalingan. Ang aking sasabihin ay pawang katotohanan. Hindi ko matatanggap na kayo ang may katwiran. Igigiit hanggang kamatayan na ako'y walang kasalanan. Hindi ko isusuko ang aking katwiran. Budhi ko'y malinis, di ako sinusumbatan. Parusahan nawa ang lahat ng sa akin lumalapastangan. Ituring nawa silang lahat na makasalanan. Ang makasalanay mayroon pa bang pag-asa?
kapag binawi na ng Diyos ang buhay na taglay niya, pagsapit ng kaguluhan, papakinggan kaya ng Diyos ang kanyang panawagan? Ito kaya ay mananalig sa makapangyarihan at sa lahat ng araw, Diyos ay tatawagan. Ang kalooban ng Diyos sa inyo'y sasabihin at aking ihahayag ang nais niyang gawin. Ang lahat ng ito'y inyo namang nalalaman, subalit ang salita ninyo'y pawang walang kabuluhan. Ang sagot ni Zophar, sa masama ay ganito ang inihanda ng Diyos. Sa mararahas ay ito ang parusang ibubuhos. Magkakaanak sila ng marami, ngunit mamamatay sa digmaan. Ang kanilang mga anak, gutom ang mararanasan. Ang matitirang buhay, sa salot mamamatay. Ngunit kanilang mga byuda, hindi sila tatangisan. Kahit siya'y makaipon ng malaking kayamanan, o kaya'y magkaroon ng maraming kasuotan, isa man sa mga iyon ay di niya papakinabangan. Mapupunta sa matuwid ang lahat niyang kayamanan. Sapot lamang ng gagamba ang katulad ng kanyang bahay, parang kubo lamang ng mga aliping bantay. Matutulog ang mayaman, ngunit hanggang doon na lang. Pagmulat ng kanyang mata, ari-arian niya ay wala na. Mga kasawian ay parang bahang darating. Tatangayin ang ipo-ipo pagsapit ng dilim. Matinding hanging silangan sa kanya ay tatangay. Tuluyan siyang mawawala at di na makikita. Patuloy siyang babayuhin ng walang pakundangan. Ang kapangyarihan nito'y sisikapin niyang matakasan. Sa bandang huli, hangin ay magagalak, pagkat itong masama tuluyan ng umagsak. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diretso mo na. Okay 28. po. Chapter 28. Ano daw yun? Buwayna Hifdura. Thomas is watching from Pangasinan. Thomas, hello Thomas. Wayne Hope Durango. Yun, Wayne of Durango. Thomas is watching from Pangasinan. Hello po, good evening. Hello, maybe you're English speaking. Oh yes. Yes. Please talk. I'm fine, thank you. Hi, good evening. Thank you for watching AGT. We're now reading the Bible from the book of Job. Chapter 28. You can Google it for your English version. Job 28 or Hope 28. Tagalog naman. Sige. Tagalog naman. Sige. Naloko tayo doon. Kaya nang hirap pag yung text-text lang eh, no? Totoo lang, hindi mo alam kung sino kausap mo eh. Totoo lang po. Yan. Tulad ng account natin, di ba? Since election period yan. Yes. May admin po tayo dyan. Opo. Sige. Okay. Okay po. Chapter 28. Papuri sa karunungan. Patuloy po ni Zophar ito. May lugar kung saan ang pilak ay mahuhukay at may puok kung saan ang ginto'y dinadalisay. Nahuhukay ng tao ang bakal mula sa lupa at nilulusaw ang tanso mula sa batong nakuha. Sinasaliksik ng tao ang pinakamalalim na kadiliman. Ginagalugad pati ang kalaliman upang humukay ng batong yaman. Humuhukay ng malalim sa ilang at kabundukan na hindi pa naaabot ng sinumang manlalakbay. Nagmimina sila roon sa gitna ng kalungkutan. Sa lupa tumutubo ang halamang kinakain, ngunit parang tinupok ng apoy ang nasa ilalim. Nasa mga bato ang mga safiro. Nasa alabok naman ang gintong puro. Ang daang iyo'y di abot tanaw ng lawin. Kahit mga buwitrey, hindi ito napapansin. Hindi pa ito nadadaanan ng hayop na mababangis.
Hindi pa nagagawi rito ang leyong mabagsik. Hinuhukay ng mga tao ang batong matitigas. Pati paanan ng mga bundok ay kanilang tinitibag. Sa malalaking bato'y gumagawa sila ng lagusan. Mamahaling hiyas ay kanilang natutuklasan. Pinagmumula ng ilog ay kanilang tinutuntun. At dinadala sa liwanag anumang nakatago roon. Ngunit saan kaya matatagpuan itong karunungan? At ang pangunawa, saan kaya matututunan? Hindi alam ng tao ang daan tungo sa karunungan. Wala iyon sa lupain ng mga nabubuhay. Ang sabi ng kalaliman, wala sa akin ang kaalaman. Ganito rin ang sinasabi ng buong karagatan. Hindi ito mabibili kahit ginto ang ibayad. Hindi ito makukuha palitan man ng pilak. Ang pinakamahal na ginto at alahas sa halaga ng karunungay hindi maitutumbas. Mahigit pa kaysa ginto ang timbang ng karunungan. Mas mahal kaysa sa alahas o sa gintong kayamanan. Mas mahalaga ang karunungan kaysa magandang koral. Higit itong mamahalin kaysa perlas o sa kristal. Kahit na ang topas dito'y di maipapantay at hindi rin mahihigitan kahit ng gintong dalisay. Kung gayo'y saan nga nagmumulang karunungan? At ang pangunawa, saan kaya matututunan? Hindi ito nakikita ng sinumang nilalang. Mga ipong lumilipad, hindi rin ito natatanaw. Kahit ang pagkawasak at ang kamatayan ay nagsasabing ang narinig nila yung mga sabi-sabi lamang. Ngunit tanging ang Diyos lang ang siyang nakakaalam kung saan naroroon ang tunay na karunungan. Pagkat nakikita niya ang bawat sulok ng daigdig, natatanaw niyang lahat ang nasa ilalim ng langit. Ang hangin ay kanyang binigyan ng bigat. Ang karagatan ay itinakda niya ang sukat. Ipinasya niya kung saan papatak ang ulan. At pati ang kidlat, binigyan niya ng daraanan. Dito niya nakita at sinubok ang karunungan. Kanyang itinatag at binigyang kahalagahan. At sinabi niya sa tao, ang pagsunod at paggalang sa Panginoon ay karunungan. At ang paglayo sa kasamaan ay siyang tunay na kaalaman. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat. Sige, diretso na. Chapter 29. Sinariwa ni Job ang maliligaya niyang araw. Muling nagsalita si Job. Kung maibabalik ko lang ang mga unang araw, noong ang Diyos sa akin ay palagi pang nagbabantay. Nang ang liwanag niya sa akin ay gumagabay, sa paglakad ko sa dilim, siya ang aking tanglaw. Noon, ako ay sagana, maluwag ang pamumuhay, kaibigang matalik ang Diyos na buhay. At sa buong pamilya ko, siya ang patnubay. Noon ay malapit ang makapangyarihang Diyos sa akin, at ang mga anak ko'y lagi sa aking piling. Masagana ang gatas mula sa aking kawan, o libong nagbibigay ng langis, tumutubo kahit sa batuhan. Kapag pupunta ako noon sa mga kapulungan at nauupong kasama ng mga pinuno ng bayan, kapag ako'y natanaw, mga kabata ay nagbibigay daan, mga matatanda na may tumatayo at nagbibigay galang. Ihihinto ng pinuno kanilang usapan at mga mahalikay tatahimik na lamang. Kapag ako'y nakita at kanilang narinig, sila'y sumasang-ayon at sa akin pumapanig. Sapagkat tinulungan ko ang dukha sa kanilang pangangailangan, dinamayan ko ang mga ulilang wala nang mapuntahan. Pinupuri ako ng mga dumanas ng kasawian, natulungang mga biyuda sa tuway nag-aawitan. At ang lagi kong adhikain, katarungan at katuwiran ay siyang pairalin. Para sa mga bulag, ako'y nagsilbing mata.
At sa mga pilay, ako ang kanilang paa. Nagsilbi akong ama ng mga mahihirap. Kahit di ko kilala ay aking nililingap. Ang lakas ng masasama, aking sinisira. Ang kanilang mga bihag, sinikap kong mapalaya. Umaasa ako noong mahahaba ang aking buhay. At sa aking tahanan, payapang mamamatay. Tulad ko nooy punong kahoy na sa tubig ay sagana. At ang mga sanga sa habog laging basa. Pinupuri ako ng halos lahat at di nauubos ang aking lakas. Sa mga payo ko, sila'y nananabik. Sa sinasabi ko, sila'y nakikinig. Ang sinabi ko'y di na dapat ulitin, pagkat sa isip agad ito na itatanim. Sa mga sasabihin ko'y lagi silang naghihintay. Salita ko'y parang ulan sa panahon ng tag-araw. At ang ating mga ngiti sa kanila'y pampalakas loob. Sa saya ng aking muka, silang lahat ay nalulugod. Para akong hari na sa hukbo'y nag-uutos at nagbibigay ng aliw kapag sila'y nalulungkot. Salamat sa Diyos. Chapter 30. Idinaing ni Job ang kanyang kalagayan. Ngayon ako'y kinukutya na ng mga kabataan, ng mga anak ng mga taong di ko pinayagan na sumama sa mga asong nagbantay sa aking kawan. Mga bisig nila ay hindi ko inaasahan, walang gawaing kanilang nakayanan. Sa gitna ng gutom at kasalatan, kanilang kinakain mga tuyong ugat sa ilang. Nangunguha sila ng usbong ng halaman sa dawagan at ugat ng mga tambo ang panlaman nila sa tiyan. Ang mga taong ito'y itinakwil ng lipunan at ang turing sa kanila ay mistulang mga tulisan. Mga kuweb at mga kanal ang kanilang tinitirhan. Ang iba na may salungga at ang iba'y sa batuhan. Ungol nila'y naririnig mula roon sa dawagan. Sila'y nagyayakap-yakap sa gitna ng katinikan. Sila'y parang mga yagit na walang kabuluhan. Pagkat mula sa lupain, sila'y ipinagtatabuyan. Ngayoy ako naman ang kanilang pinagtatawanan. Siyang laging binibiro at pinag-uusapan. Kinukutya nila ako at kanilang iniiwasan. At di na nag-aatubiling ako'y kanilang duraan. Pagkat inalis ng Diyos ang lakas ko at kakayahan, kaya naman ako'y kanilang nilalapastangan. Sinalakay nila ako ng walang pakundangan. Hinahabol nila ako upang tapusin ng tuluyan. Pilit ako'y sinusukol upang ako'y pahirapan. Sa ginagawa nila'y wala man isang pader na may bitak ang katulad ng aking sinalakay nila ako at tinapak-tapakan. Ang buo kong pagkatao ay nilukuban ng takot. Dangal ko'y naglaho parang bulang pumutok at ang aking kasaganaan parang ulap na sumabog. Halos mapatid na ang aking hininga, hindi na maibsan ang hirap kong dala. Sa buong magdamag, mga buto ko ay masakit, ginhaway di madama kahit isang saglit. Hinablot ng Diyos ang aking kasuotan at ako'y kaawa-awang kanyang pinwelyuhan. Pagkatapos doon, ako'y kanyang inihagis, lumubog sa putik, parang isang yagig. Di mo pinakinggan, O Diyos, ang aking pagdaing, aking panalangin, hindi mo man lang pinansin. Bakit ako'y iyong pinagmamalupitan at pinag-uusig ng iyong buong kapangyarihan? Bakit hinayaan ang buhay ko'y angkin, bayuhin ng bagyo at malalakas na hangin? Alam kong dadalhin mo ako
sa kamatayan na huling hantungan ng bawat nilalang. Taong bumagsak, bakit mo pa pinahihirapan? Wala naman siyang magagawa kundi magmakaawa lamang. Hindi ba ako ay dumamay sa mga nangangailangan at nagmamalasakit din sa mahirap ang kabuhayan? Tuwa at liwanag ang aking inaasahan, subalit ang dumating ay hirap at kadiliman. Kahirapan at sakit ang kayakap ko sa buhay at siyang nakakasama sa bawat araw. Ang landas ko ay madilim at walang kapanatagan. Ako'y nagmamakaawa sa lahat kong kababayan. Ang tinig ko'y walang sigla at namamalat. Ang parang boses ng uwak at ng asong gubat. Ang balat ko'y nangingitim at natutuklap. Sagad hanggang buto itong aking lagnat. Ang dati kong naririnig ay masasayang tugtugan. Ngayon'y tunog ng pagluluksa at pag-iiyakan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay. Hi, God bless po sa inyo. Ang daming Korean yan. Ako yun. Thank you po, God bless. Ano yung Opa, parang sinasabi ng mga mag-diet. Ano? Ha? Ano? Hindi. Parang na-problem. Ay, hindi ko alam. Korean yun eh. Diet. Hindi ko alam. Ate Corny, paki-comment. Ano, pagtanong mo dyan. Ano yung sasabi mo? Puro kayo, paano namin kayo makikilala? Hindi naman namin mabasa yung character niyo. Sumakit na nga ulo ko kay Job, sakit pa ulo sa inyo. Dahil yung problema eh. Ayaw magpaliwanag dito. O, sige, ano pa? Pero Tagalog naman. Ha? Opo. Si Korean friend natin, bahala kayo. Yan. Okay. So, dito si Job, no? Parang patuloy lang eh. Patuloy lang yung palitan ng pag-uusap ng mga kaibigan niya. Si Job, yung inanakit niya, yung kanyang dating kalalagayan, na tumulong naman siya eh. Actually, wala naman talagang problema sa kanya eh. Babalik lang natin, nagkataon lang talagang nag-usap ang Diyos at ang demonyo. Siyempre, inahamon ng demonyo. Ever since naman po ang demonyo po is gusto i-challenge yung God. Yan yung kanyang adikain eh. I-challenge yung God. No? Kung direktang hindi niya kaya i-challenge yung God, i-challenge niya yung mga naniniwala at disipulo. Kaya maniwala po kayo. Pag mas malapit kayo sa Diyos, yung demonyo po, ako, maniwala kayo. Kasi, the devil won't act sa tao niya na. Tao na kita eh. Di ba? Bakit pa ako mag-aaksaya ng oras at panahon sa'yo, di ba? Ang atakihin mo, yung hindi mo tao. Which is, totoo naman yun, di ba? So, yun yun. So, ayan ang nakakalungkot, no? Kay Job. Pero, sa pagtakbo nga ng istorya, alam naman natin nangyari din kay Job, hindi nga siya inusgahan eh. Lahat ng nangyayaring ito gawa ng demonyo. Kaya nga, so para sa atin, hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan natin, hirap, bigati, lungkot. Kaya ito lang yan. Kasi, minsan, baka pagsubok lang yan ng mga pangyayaring hinamon ng Diyos eh. Alay mo, si Brenda sa kanyang pag-ibig, di ba? Sabi ganon. Sabi ng demonyo, hindi mo nyo nagmamahalan, testingin nga natin. Ganon. Bigyan natin ng mga pagsubok. Yan. Ay bagsak sa pagsubok. Nag-aayawan. Dapat kasi hindi mag-aayawan. Yan. Ano mong pagsubok? So, ano masasabi nyo? Uy. Ay, ako senior, may tanong po. Sige, ano tanong? Paano po malalaman kung karma mo yun o
pagsubok sa'yo ng Diyos. Ang dali naman malaman kung karma yan. Ang karma po, nangyayari po yan after the fact na may ginawa ka. Good karma, after the fact na may ginawa ka, may mangyayari maganda. So, karma tawag doon. May ginawa ka na maganda. So, may ginawa kang masama. So, after the fact na may ginawa kang masama at minalas ka, karma tawag doon. So, parang ganito lang yan eh. Ito. May ginawa ka, iba, inagis mo. So, karma yun. Cause and effect. The cause, inagis mo. The effect, babagsak. Okay. So, sa pagbagsak na yan, no, yung weight nito, mag-iiba. Kasi yung weight nito, weight niya, yan, stand still, yan ang weight niya. Pero once na inagis mo, magsasama-sama na yung elemento. The gravity pull, the velocity, lahat, mag-iiba na yung timbang nito. Bibigat na yung timbang nito. That is called karma. Kaya pagdating sa karma, magugulat ka, ito lang yung ginawa ko eh. Inold up lang kita ng 100 pesos, bakit naman minalas ako, pati buong pamilya ko minalas? Bakit? Inold up nga kita ng 100 pesos, pero yung 100 pesos, pambili mo ng gamot ng anak mo. So, hindi mo na painom ng gamot yung anak mo, namatay. Yung namatay na yung anak mo, magiging presidente sana ng Pilipinas. So, domino effect. So, yung karma ko, magpugulat ka, bakit buong pamilya ko, buong hanggang ko, nagkaroon ng problema? It is because, yung anak mo, inold up kita ng 100 lang inold up ko, pero, pangbili ng gamot ng anak mo yun, nung magiging presidente na, yung presidente yun, matutulungan sana yung mga anak ko. Eh dahil namatay siya, yung direkta makikinabang sa anak mo na hindi na buhay, magkakaroon ng ngayon ng domino effect sa pamilya ko. Kasi hindi natin alam ng bukas eh. Kaya mabigat yung karma eh. Kasi nasabi ko po sa inyo, huwag kayo magsasalita ng mabigat. Kasi may karma yan, huwag kayo mag-iisip ng masama, may karma yan. Lalong-lalo, huwag kayo gagawa ng masama kasi may karma yan. Take for example sa akin, no? Never ang intention ko makasakit. Never ang intention ko makasama. Palaging, ang intention ko is always to do good. Ang problema, yung always to do good na yan, hindi yung beneficial sa lahat ng tao. Hindi yung beneficial sa lahat ng tao. May magagalit at may magagalit na matatamaan, maapektuhan, di ba? Di ba? Halimbawa, nagbigay ako ng tulong. Sa'yo ko nabigay yung tulong, hindi ko naibigay sa kanya yung hinihingi niya tulong, sa'yo ko naibigay, siya hindi nabigyan, magagalit siya. Eh, may karapatan ba siya magalit? Eh, anong gagawin ko? Limitasyon yun ng pagtulong ko. So, masama ako. Remember, may nagmura sa akin. Kasi, ang laki ng hinihingi niya, kasi ang laki din ng binigay ko sa estudyante. Bakit hindi ko siya bigyan? Senior citizen siya. Di ba? Pinapulis ko pa nga, di ba? Kasi nag-skandalo, di ba? So, yun yung sinasabi ko nga, regarding sa karma, do not think na masama, do not tell something na masama, do not act lalo na masama. It is because, hindi ka naman kagad papatayin ng Diyos eh, pahihirapan ka. Masasakitin talaga yung ano mo. Yun yung ano, yun yung totoong mangyayari. Totoo yan. Experiensya ko na yan sa buong buhay ko. Maba na ng buhay ko. Experiensya ko yan. Wala naman tayo. Pero ang Diyos, talagang tulong yan. Okay? So, sige. Yun yung regarding karma. Kaya nga, small things ginawa mo, small things sa'yo, on that moment. Pero hindi mo alam, yung karma nun is napakabigat. Sige, ano ba? Ano ba ang tanong? Kaya nga, di ba sa korte, wala nakukulong na nangutang? Kasi pag pinakulong ng korte, lalo hindi makabayad yan. Di ba? Lalo hindi makabayad yan. Pag hindi, hindi pinakulong mo. Di ba? So, ayun. Sa korte kasi, mga nakukulong lang talaga yun. Yung nagnakaw, yung pumatay, no? Pero, pag yung mga petty cases, malabo yun. Kasi, the benefit of the doubt, grabe.
ubusan yung kaso mo nga lang, di ba? Ubusan na ng panahon ng pera. Nakakabisip lang. No? Pero hindi lang naman ikaw nakabala, sila din. Mapikot talo na lang. Okay. Sige. Ano pa tanong? Tanong po kayo. Ganda ng tanong ni Miss Anje. So yung kay Job, hindi niya karma yan. Kaya makikita mo yung dinend naman. Biruin mo 10 times. Ang iniisip ko lang, binalit din niya yung dami ng anak niya. Ang tanong ko lang, siyempre yung attachment doon sa namatay na anak niya, kung yung pa rin kaya yung sayang nakuha niya with the new set ng mga anak niya. Hindi ko nga alam kung sa same asawa ang galing, di ba? So, wala naman kasing nakalagay niya. Later on, matutuklasan natin. Pero yung yaman, maka-quantify yun, 10 doble, o doble-doble nung nawala sa kanya, yung binalik ng Diyos. Parang kasama pati premium sa interest. Sige po, tanong po kayo. Tito Bert, may tanong ko ba? Tanong na, matalimang tanong. Yan. Palitan na sila dyan eh. Papuri sa karunungan, di ba? Yan yun. So, sinariwa ni Job yung maliligaya niyang araw, di ba? Sinabi niya nga, marami siyang natulungan, marami siyang naging ano siya sa mga bulag, sa mga bingi sa mga lumpo, di ba? So, nakatulong siya. Yun yung kanyang kasiyahan. Di ba? So, yan. Yung huli-huli chapter na binasa natin, dinaingidyo ang kanyang kalagayan. Yung kanyang dinadanas, di ba? So, mabuti pa rin nga yung masasamang tao eh. Yun yung, parang mas maganda pa ang sitwasyon kaysa sa kanya. Kaya siya, nangyayari yan sa atin eh. Minsan pag sinusubok tayo ng pagkakataon. Kaya yun nga yun eh. Sinusubok ka ng pagkakataon. Kasi pagkakataon niya, nagkataon nag-usap ang Diyos at ang demonyo. Ikaw, niniwala ka naman pag ikaw wala kang ginawang masama, wala kang ginawang masama. Di ba? Okay? So, ano pa ba? Kayo po, baka may tanong kayo, kahit ano. Walang tanong. Kasi, in the past 2 weeks na po, paulit-ulit na lang po yung set nung binabasa natin, yung palitan ng pag-uusap, na paulit-ulit lang po. Pero wala po tayong magagawa, kailangan po natin itakil yan bilang kabuuan ng Biblia. Pag nilaktawan po natin yan, wala nang tayong magagawa. Sige, Katabert, ano? Well, dito sa tinatalakay nga natin ito, plat ni Job, hindi pa natin malaman kung ano yung magaganap sa bandang huli sa buhay ni Job. Although may idea na tayo, at least, along the way, may mga bagay-bagay pa rin tayong matututunan. Sa ating mga nakikinig, no? Lahat po tayo ay dumaraan talaga sa pagsubok. Maging matatag lang po tayo. Yung mga pagsubok na yan, basta nakasentro lang po tayo sa mga aral ng Diyos, wala pong pagsubok na hindi natin makakayanan. Focus lang po tayo sa mga bagay-bagay na maganda. Focus lang po tayo sa aral ng Diyos. Hindi po tayo magdidisgrasya. May mga bagay na dinaanan na rin po ako. Alam ko sinubok ako ng Diyos. Nagpakatatag po ako. At mukhang nagiging maganda naman po ang resulta sa buhay na ginagampanan ko po ngayon. Sana po, patuloy lang tayo. Huwag tayo maliligaw. Tuloy lang. At sa bandang huli, magiging maganda pong magiging resulta niya sa ating buhay. Yun ang po isishare ko sa kami nito. Salamat po. Sa akin naman po, unahin parati ang Diyos. Kita naman po natin si Job, yung tinatain niya, masama man loob niya, masakit yung nararamdaman niya.
pero yung Diyos pa rin kinakausap niya. Kasi kahit naman ano gawin natin, yung puso at isipan natin, nababasa na yan ng Diyos. So pag tayo namang problema naman, lumapit talaga tayo una sa Kanya kasi mas, based from experience din po ni Tata Bert, mas nakakaisip ka ng solusyon o nag-a-appoint siya ng taong tutulong sa'yo para ma-solve yung solution na yun. O bigla ka lang kung nasa pakiramdam mo gagana ng lobo. Basta malaking armas po yung dasal talaga. So yun lang po. Kung pag-usapan ko yung mga dinadanas natin, ako po kasi sa lahat po ng pinagdaanan ko, simula pagkabata, Diyos po talaga yung pinangahawakan ko. I still remember 9 years old ako, iniiwan ako ng papa ko. Takot ako sa safety ko kasi nag-iisa lang ako sa bahay sa Teresa Rizal, which is 1979. Very remote pa po yung area. Kukuha ako ng hagdan, akit ako sa bubong. Doon ako matutulog sa bubungan. Tabi ko yung hagdan para hindi ako maabot kung sino man yung nagbabalak. 9 years old po ako. Medyo, di pa lang 79. Teka, 65. 65. O, 74. 74. During those period, kinakausap ko ang Diyos, ang tingal. Kasi nakahiga ako eh. Di open air po yun. Kinakausap ko ang Diyos na ano man ang mangyayari sa akin, ano man ang kainan ko, siya nang bahala. Those was mga moment na pagsubok na dinaanan ko. From Manila boy na ang tawag nila sa akin, bigla kang daling sa isang liblib na lugar. Wala pa akong question. Di po in-question po yung magulang ko, lola ko, ang Diyos. Di ko po. Tinanggap ko lang po yung kapalaran ko. Sanay po ako nun. Tinatanggap ko yung kapalaran. It is because namulat ako na wala nga akong ina na wala, as in wala. Ayaw ko nang magsumbong sa lola ko dahil napapahawa yung lola ko. Yung papa ko naman, weekly nga lang dumadating from work. Minsan buwan pa. So, naging plus factor ko yun. It shaped my buong pagkatao ko. May mga moment na umiiyak ko. Bata pa ako, nang pa ako. Pero wala naman akong magagawa, walang ilaw. Tanging bituin lang sa langit ang aking panglaw. Pag may buwan, maliwanag. Walang kapitbahay, malayo kapitbahay. Doon po ako nakakaroon ng mga kakilala sa maniwala kahit sa hindi, na mga bagay-bagay na hindi niyo paniniwalaan. Di po ako takot. As early as 9 years old ito. It is because wala po akong pupuntahan. Kailangan ko tanggapin kung ano ang inahain sa akin ng kapalaran. Sabi nga po, pag pinanganak po kayong bulag, hindi mo mamimiss ang kulay. Dahil hindi ka naman nakakita ng kulay. Pero yung sa Manila ka po lumaki, you miss the kuryente, you miss the comfort life of the city. Pag binabalik-balikan ko po, hindi ko na-miss. Tinanggap ko ang kapalaran ko. Di
Hindi ko po alam eh. Kung there is something wrong sa pagkatao ko. Imagine niyo po, 9 years old ako from Pasay, Harrison, Buendia. Bumabiyahe po ako ng Teresa, Purong, Rizal. Ako mag-isa. 9 years old. Hindi po ako tinuruan mag-commute. Sinabi lang sa akin, sumakay ako ng bus. Bus pa po yun, Hasa Transit pa bumabiyahe. From Harrison to Baclaran. From Baclaran, sasakay ka ng papuntang Crossing. From Crossing, sasakay ka ng Teresa. Kung swerte ka punta mo ba yung jeep, di sasakyan ka. Kung wala, maglalakad ka ng 10 kilometers. Lakad ko po yun araw-araw. Papasok sa eskwela. Manila boy po ako. Sinasabi ko po sa inyo, 9 years old po ako. I was so young then. Parang buhay ni Job, tinanggal na lahat. Iniiwan po ako ng tatay ko sa sarili namin bahay, sa isang bahay po doon. Bahay po namin, walang kapit-bahay. Wala, as in wala. Lampara lang po. Di ko dinadala yung lampara sa bubungan kasi malalaman nila nasa bubungan ko. Nai-imagine niyo po ba yun? 9 years old. Kasi laki lang po ako ni May. I never questioned my parents. I never questioned God. I only pray. Naka-relax po ako, relax po. Tulog ako, nakatulog ako. Nagigising na lang ako sa umaga, basa ako kasi hamog po. Yun po ang naggawa po ng pagkatao ko. Kaya po sa lumaki po ako, hinanda pala po ako ng Panginoon sa mas mahirap na buhay. Pero dahil nga po sa nadalasan po yun, wala pong kahirap-hirap akong nabubuhay sa mga panahon ngayon. Alis po pa ako ng Lunes, babalik ng Biyernes ng gabi, isang Sabado pa ng umaga. So isang linggo ako mag-isa. Hindi ako tinuruan magluto. Pero alam ko po magluto. Hindi ko alam kung bakit. Maybe God give me talent. 9 years old. Parang abnormal ako. Kung ayaw niyo po maniwala, wala pa akong magagawa. Pero, that is the fruit of my life. Si Tata Bert po, naging po yung isang kamag-anak ko, yung Auntie Lourdes ko, during the wake of ng lola ko. Napahabyaw, nakwento po yung experience namin ng milagro, yung nahulog na bus sa Bangin na hindi kami sumakay dahil sa akin, pero binulbi niya ako. Somehow, alam ni Tata Bert, at kinukwento ko po, at dinadala ko sila doon sa lugar kung saan ko na-experience yan. Totoo po ang sinasabi ko. Maybe I was mold. I passed the test, the challenge, the trial. Sa lahat po na dumadaan ng mga hirap at pagsubok, sana isipin po ninyo na may magagawa kayo. Ang una po ninyo magagawa ay maniwala sa Diyos. I always talk to God. During those periods, hindi po niya ako sinasagot. During those periods, hindi po siya nakikita. I only believe that there is God. 9 years old, hindi ko po siya nakikita. Hindi ko po siya nakakausap. One way po, ikipag-usap lang ako sa kanya.
Tinatanong ko po ano po yung magiging kapalaran ko. Ako naman po, bumubuo po ako ng istorya ng buhay ko. Gusto ko mangyari. At nangyari lahat. Nangyari lahat. Kaya po, I make people, no? To elevate, to magbago buhay nila. Mga estudyante, pag gusto mag-aaral, paaralin. Hanggang gusto mag-aaral. Yung may hirap, yung wala makain, may makain. Lalo na kung may negosyo, tulungan mag-negosyo. Kaya po kayo magagalit kasi kung hindi po kayo mabibigyan. Kasi po, lahat tayo gusto natin yun. Pero, limitado po ang kakayahan. Yung mayayaman nga po, hindi ginagawa yan eh. Mayayaman lang sila, pero hindi po tumutulong yun. Kami po, hindi kami mayaman, pero tumutulong kami. If only hindi kami tumulong, ay yaman-yaman na namin. Tandaan niyo po, 2 simbahan po pinagawa namin sa eskwelahan, mga pabahay po. Ginawa po namin. Kaya sa mga pagsubok po dinadaan po ninyo, nararanasan po ninyo. Naranasan ko na po yan. Mas masahol pa. Go back to your time, 9 years old. At about 9 years old, ano ginagawa mo pa ba? Noon nagtitinda-tinda, hindi na sa kanya. Ako Maynila rin ako. Pwede ka kayong mabuhay tulad nung ginawa sa akin. Hindi ko masabi, pero mabigat talaga yung mas titignan yung experience mo niya, matindihan. Nagnegosyo ako doon. Nagtayo ako ng tindahan. Walang bumibili. Dahil walang tao. Ako bumibili na sarili kong tinda. Binabayaran ko. Para lang bigot, no? Tayo ko tindahan. Kaya gusto ko yung makapuno, tsaka yung nauna ko inuupakan. Dahil nasisira. Dahil walang bumibili. Nagtitinda akong soft drinks para malamig, nilalagay ko sa creek, sa sapa. Lalamig siya. Pero ako rin ang bumibili. Ganun po ang sitwasyon. Naalala ko pa nung gagaling pa Maynila yung pakwan na kakainin namin. Only to find out na yung pakwanan pala sa likod lang. Karating lugar lang na. Malayo din, pero karating lugar. Doon pala pinapakyaw yung pakwan. Nung araw, yung maliliit ng pakwan, may check na yun eh. Hindi na binibili yun eh. SS kasi. So, pinabibigay na sa amin yun. Binabasag na lang namin yun. Tuwa ako. Sabi ko lang yan. Dinadala ko pa yung pakwan mula Maynila, buhat-buhat ko. Pang 10 kilometro nilalakad ko. Eh, bigat ang pakwan. Eh, hindi po ako lumaki. 9 years old, buhat akong 2 bayong. Kasalanan ng pakwan. Naalala ko lang po talaga ang mga pinagdaanan kong pagsubok. Kaya po kung dumadaan po kayo sa pagsubok, pagkwentuhan po natin. Pagkwentuhan po natin. Kukwentuhan ko po kayo ng tunay na istorya dinaanan ko. Magugulat po kayo. Kasi parang lahat ng aspeto na lang nadaanan ko. Kaya po sa mga tao po, manatili po kayo nagdadasal. Manatili kayo nagdadasal. Dahil hindi po natin alam kung bakit po ito pinagdadaanan natin yugto ng ating buhay sa ngayon. Kung tayo magalit sa Diyos, o tayo magalit sa kapwa natin, tanggapin lang natin na ito'y nangyayari at ang lahat ng ito'y may katapusan. Actually, 1 taon lang naman po ako doon. After 1 year, binunot ako. Doon ako nagtataka eh. Nag-aaral ako 1 year doon. Pero nung gumraduate ako, bumalik ako sa same school,
binigyan nila akong loyalty award. Meaning, from grade 1 to high school, doon ako sabi ko, saan yung missing 1 year ko? Hindi nila nakita yun. Marami pong kalinghaga sa buhay ko. Totoo po nangyari. Sana po, siguro po narito ako para ikwento sa inyo totoo ang mga buhay-buhay natin. Muli po, lagi ko po sinasabi, dasal, pinakamabisa. Kaya pag-usap kayo sa Diyos. Hindi kayo sasagutin. Hindi kayo maririnig. Pero nadidinig kayo. Hindi lang natin naririnig ang sagot, pero bibiyayaan kayo. Puproteksyon kayo. Ako po si Anthony Vivero. Magandang gabi po. God bless po at maligayang anibersaryo, 4 na taon. Janera po, happy 4 years po sa AGT. Thank you po sa Ate Girls. Thank you, Lord, dahil may AGT. Si Tata Bert po ito, and by the way, para doon, may gamutan po pala bukas, being Wednesday, no? Para doon sa mga gustong sumabay po o sumama sa Nobina, 8 o'clock po yan. Yung Nobina, pinamumuno ang po yan ni Tita Hermie Rodriguez. And, siguro nakapag-prepare na rin si Senior sa kanyang 96 lecture. Meron na naman. Night! God bless. Thank you.